mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam manalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka tatin ng talakay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. May mga katanungan ba sa iyong isipan tungkol sa siyensya at teknolohiya? Ano mang kailangan mo sa iyong komunidad, basta't sa agam may kasagutan. Di mo na kailangan pang umalis ng tahanan, agam manalapit sa iyo. Atin ang tuklasan, mga bagong paraan dito sa ating mundo. Kaya sama ka tatin ng talakay ng mga bagay na ngayon walang matutuklasan. Halika na't may mga bagong kaalaman, ito'y tungkol sa agham, tungkol sa siyensya at teknolohiya. Basta siyensya at teknolohiya, ayos na ayos sa DOST. The views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of IOS na IOS sa DOST Management. Isang agam-daramdam na hapon po sa ating lahat. Welcome sa pinakabagong episode ng Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Ito ang programang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang kwentuhan patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kayo ay nakasubaybay sa DOST Central Luzon Facebook page, sa Radio Agree 90.1 FM, ang official radio station ng Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization of PhilMec, at sa Access Network Community Channel. Ako po ang inyong lingkod, Lorraine Custodio, ang kasama ninyo ngayong Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon para sa ating makaagham na programa. Sama-sama po tayo para sa isang oras na punong-puno ng kaalaman hinggil sa mga teknolohiya at inobasyong hatid ng Department of Science and Technology. Ako naman po si Dian Briones, ang makakasama nyo sa ating talakayan. Nandito muli kami, ang inyong weekly dose of knowledge and good vibes. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. Nais po naming batiin ng isang makaagham na hapon ang kagalang-galang naming Regional Director. Siyempre, walang iba kundi si Dr. Julius Cesar B. Sicat. Ayan, good afternoon po, RD. Isang agham-daramdam na hapon din po sa aming mga Assistant Regional Directors, ARD for Technical Operations, ARD Romy, ARD for Finance and Administrative Services, ARD Belen, and ARD for Field Operations, ARD Maricel. So, sa amin din pong mga provincial directors, pati na rin ang lahat ng staff ng Regional Office and PSTOs ng buong DOST Central Luzon, makagham na ramdam na hapon po sa ating lahat. Ayan, at binabati rin po namin ang buong SNT Promotion and Communication Unit ng DOST Central Luzon sa pangunguna po ni Ms. Lady Mel B. Sicat, and isang agham na ramdam na hapon din po sa lahat ng bumubuo ng PhilMec sa pangunguna po ng kanilang Director 4 na si Dr. Junicio G. Alvindia. And sa buong team po ng Radio Agree, isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. At nais din po naming batiin ang Access Network Cable TV na katuwang po natin every week. Pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon, isang agham na ramdam na hapon din po sa inyong lahat. Yan. So last week ay napakaganda nung naging topic natin kasi talagang very Pinoy siya, no? So malalaman natin mamaya kung bakit. Kasi nakasama natin si Sir Gab Angeles at ipinakilala niya sa atin yung kanilang application, which is yung Doon Wayfinding. So, yon talagang pangalan pa lang, alabang Pinoy na. So, ito yung first real-time indoor navigation platform sa buong Pilipinas. Kumbaga para siyang Waze or Google Maps pero for indoors. So, very useful siya kasi, di ba yung mga maps nga natin, gaya na banggit natin kanina, yung Waze and Google Maps,
ay for outdoors lang siya nagagamit. So, pero alam mo partner, tumatak talaga sa akin yung sinabi ni Sir na hindi lang simpleng navigation yung goal nila sa kanilang platform, kundi para rin matulungan yung visibility and sa pag-market na rin at least ng mga local businesses in a way kasi syempre pag visible ka, kumaga mas maraming pwede makakita, so it's a way of marketing din. No? Syempre kapag alam ng mga tao kung saan located yung isang particular na shop or kumaga mas madali nilang makikita, ay mas madali nilang mapupuntahan, masusupport yung isang local business. Yes, correct ka dyan, partner. And very excited din ako sa magiging direction ng doon sa future. Di ba? Kasi nakuwento nga sa atin ni Sir Gab yung mga big plans nila for the coming years. Soon daw ay hindi na lang magiging limited itong doon sa mga malls, kundi pati na rin sa mga major establishments tulad na nga po ng mga ospital, yung mga airports at mga hotels. And hangarin din po nila na mag-branch out upang sa gayon ay hindi na lamang sa Pilipinas nga ang yung makikita natin sa app, kundi pati na nga rin yung iba't ibang establishment sa Southeast Asia. Wow, di ba? Very global yung plano nila. And pero syempre nandun pa rin yung Tatak Pinoy dahil nga sa name itself ay yung doon wayfinding, di ba, partner? Kasi partner, di ba, pag nagtuturo nga tayo ng direction, kahit saang lupalo pa yan, sasabihin doon. So, kaliwa, kanan, taas, baba, sasabihin, saan yun? Doon. Yun yung sinasabi. So, isa rin sa tumatak sa akin yung sabi ni Sir na yung plan nila in the future ay 5 to 10 years from now, yung wala nang maliligaw na tao sa Southeast Asia. So, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong Southeast Asia. And speaking of local, no, ang makakasama natin yun ay manggagaling sa ating natatanging opisina, ang DOST Central Luzon. At ang topic natin na ito ay relevant din sa atin dahil alam nyo ba, ang Central Luzon or Gitnang Luzon ay ang top contributor to agriculture noong 2024 sa buong Pilipinas. So, ibig sabihin, pagtatanim talaga yung pangunahing kabuhayan or pinagkakakitaan ng mga tao sa Gitnang Luzon. At marami rin tayo syempre mga magsasaka. And yung Nueva Ecija nga ay yung Rice Granary of the Philippines. Ayan. Pero sa panahon ngayon, di ba, dahil nga modern at technology-based yung mga maraming bagay sa mundo yung dinedevelop, pati sa agriculture ay high-tech na rin, nakikipagsabayan na rin in terms of yung sa technology ngayong at yung sa larang ng agrikultura. So, ito ay tinatawag na smart agriculture kung saan gumagamit sila ng advanced technologies tulad ng Internet of Things or IoT sensors, AI or Artificial Intelligence, drones, and robotics para ma-improve yung farming efficiency, sustainability, pati na rin yung mismong yield through data-driven decisions. Pero syempre di tayo papuhuli dyan dahil nga ang Department of Science and Technology ay maraming mga initiatives pagdating dito. So yun, nagsusulong ang DOST ng Smart and Innovative Agriculture with the aim of empowering LGUs, farmers and farming communities as well as bringing science-based solutions closer to the grassroots and ensuring the sustainable modernization of Philippine agriculture, which is yung pag-uusapan nga natin ngayong araw. Ayan, very exciting naman yun, partner, no? And kaya naman kilalanin na po natin yung mapapaliwanag sa atin ng mga initiatives na yan ng DOST. He is the lead researcher of the Saray Centro Unit of the Department of Science and Technology, Central Luzon. A graduate of the University of the Philippines, Los Baños with a degree in Agricultural and Biosystems Engineering, he specializes in geospatial technologies and remote sensing for agriculture, monitoring, and climate resilience. Through Project Saray, he has facilitated technical training and workshops for local government units, state universities and colleges, and government agencies nationwide on GIS, drone operations, satellite image analysis, and data-driven agricultural decision-making. Wow, binabasa ko palang, partner, no? Sure na akong very knowledgeable talaga siya sa topic natin ngayon. Kaya naman po, wag na po nating patagalin pa ang lead researcher ng Saray Centro, Central Luzon, si Engineer Rovel Jan G. Bossy. Hello po, sir. Good afternoon, Good po. afternoon. Afternoon po, everyone. Ayan. Good afternoon So po, sige sir. po, bati po muna kayo sa ating mga viewers and listeners po na nakikinig at nanonood ngayong hapon. Ayun nga po, I would like to greet everyone po, lahat po ng viewers na very interested po sa smart agriculture technologies na sinusulong po ng DOST. And I hope kung sino mang nakikinig ngayong araw na to from different regions or different
municipalities, you'll be able to learn more about our initiatives po para mas mapaigting pa yung smart technology natin for agriculture. Yun lang ho. Ayun. So, Sir N, nakakatuwa po, no, as a fellow ABE, ay kumbaga kayo po yung isa sa, yung pinakang nagli-lead ng project na ito sa buong DOST Central Luzon. So, yun po, nakakatuwa. And syempre, nakaka-proud po bilang yan, fellow Bayaw. Ayan, so, kumusta naman po ang inyong buong linggo, Sir N? Kumusta rin po ang buong team ng Saray Centro, Central Luzon? Ayun nga po, actually, very busy po ang aming team ngayon. Lahat po kami ay talagang nagbibigay ng effort in order to deploy the different technologies to our sa lahat ng mga partners namin. Kami rin po ay nagkakaroon ng trainings para mas mapalakas po namin yung aming mga capabilities para kami mismo ma-make sure namin na maturuan namin yung aming mga local farmers na malaman po nila yung lahat ng mga capabilities po ng smart agriculture technologies para mas matulungan pa po sila, lalo na at marami pa pong mga nangyayari na natural phenomenon tulad ng climate change. Kami po yung parang magiging isa sa mga maaaring tumulong sa kanila. Ayun. So, di ba partner, parang narinig mo rin siguro, hindi lang ako yung sa social media, sabi nilang super El Nino. So siguro, kumbaga, part din yun ng ina-address nila, di ba? ng smart agriculture or ng team nila, Yan, sir. ayun at nabanggit nga ni Sir, di ba, na sobrang busy dahil marami nga silang ginagawa. So, thank you po, Sir, sa pagpapaunlak po sa amin ngayon. And like, excited na po kami na matuto kung ano nga po ba itong Saray. And yung, ayun nga, di ba, ito pong Saray, from what I've read po, ay part po siya ng DOST Sinag, which is yung mga initiatives po ng DOST sa Smart Agriculture. Pero pwede niyo po bang ipaliwanag, Sir, kung ano nga po ba itong DOST Sinag na kung tatawagin? Ayan po, ma'am. Tama ka po dyan, ma'am Dayan. Ang DOST Sinag po o ang Smart and Innovative Agriculture po, yung pambansang inisyatibo ng DOST para pagsamahin lahat ng programa, projects, technologies, and platforms tungkol sa smart agriculture sa Pilipinas. Ang layunin po ng DOST Sinag ay gawing mas moderno at maging matatag yung sektor ng agrikultura gamit ang agham technology at data-driven solutions. Ang pangunahing hangarin din po nito ay mahatid ang makabagong technologies directly sa ating mga local farmers at LGUs. So, itong ating SINAG po ay meron pong tinatawag na SINAG Physical Center o ito po yung hub kung saan po namin pinaprocess yung mga satellite dataset, weather information, and crop advisories para sa iba't ibang bayan sa Central Luzon. Bukod dito, meron din po tayong tinatawag na SINAG Virtual Center. Ito po yung nagsisilbing online platform naman kung saan makikita ang mga agricultural data reports, analytics, at iba't ibang mga smart agricultural tools na pwedeng gamitin ng ating mga LGUs, researchers, at mga other stakeholders. Dito rin makikita yung ating mga technology one-stop shop kung saan ma-access yung iba't ibang mga smart farming technologies na under ng DOST. Kung kayo po interesado, pwede ko rin pong ma-discuss yung mga components po ng ating SINAG Virtual Center if okay lang po sa inyo. Ayun, so, go sir. Feel free po. Ayun po. Yun po, ang ating SINAG Virtual Center ay meron pong tatlong main components. Ito po yung tinatawag nating Smart Forecast, SINAG Maps, at ang SILAY. So Smart Forecast po, ito po yung naglalaman ng mga information system na makakatulong para mas maging data-driven yung pag-decide for our farming management activities. Ang unang part po ng ating Smart Forecast ay yung Agricultural Information System or AIS. Ito po yung nag-i-include ng mga cropping calendar ng bawat munisipyo at yung mga forecasted na mga harvest nila for the season. Meron din po tayong tinatawag na Climate Information System. As its name suggests po, ito po ay nag-alaman ng mga localized na weather parameters at weather forecast na which can be important sa ating mga farmers para malaman nila kung kailan uulan at kung kailan po hindi uulan, kunwari. At ang pangatlo naman sa Smart Forecast ay si Market Information System or MIS. Ito naman yung component na nagbibigay ng information tungkol sa mga kasalukuyang market prices ng mga agricultural commodities. This can also be used para maging platform to buy or sell mga ating mga ani ng mga farmers.
So yun po yung smart forecast. Pangalawa naman po, meron din po tayong matatawag na Sinag Maps. Under the Sinag Maps, andun po natin makikita yung mga agricultural cropping stages. So yung mga stages po ng ating mga bayan, malalaman po natin kung sino po yung mga kakatanim lang, sino na po yung nakapag-ani, at sino po lang po yung mga uh, namumulaklak pa lang, kunwari. Tapos malalaman din po natin yung kabuuan ng mga currently planted, kung ano pong areas o anong barangay po yung kasalukuyan po nagtanim. At pangatlo naman po ay yung disaster maps. So merong pangyayari minsan na hindi natin inaasahan o hindi natin ginugusto tulad ng mga baha, bagyo, at pagkakaroon po ng mga pest infestation. So under the disaster maps po, pinapakita po natin doon sa report na yon yung extent o yung lawak po ng mga naging apektado ng mga pangyayaring ito or mga disaster na ito. So yun po yung pangalawa, which is Sinag Maps. At yung pangatlo naman po ay yung pinagmamalaki naman po naming SILAI or Smart Integrated Learning and Agricultural Intelligence. Ito po ay isang virtual assistant na ma-access po natin sa online platform na kaya magbigay ng angkop na information regarding po sa Sinag. Kaya niya rin po magbigay ng wastong pamamaraan ng pagtatanim gamit ang artificial intelligence. Halimbawa, si farmer po, nag-chat kay Silay. Ako po ay magtatanim ng palay sa Science City of Muñoz. Kailan po pinakamagandang magtanim at ano pong mga dapat gawin? Ang gagawin po ni Silay, nagbibigay po siya ng information na gantong week po pinamaganda dahil kumukuha po si Silay po ay kukuha ng information about sa ulan, kung kailan po yung pinamagandang environment para tumubo yung ating mga palay. Yun po yung binibigay niya para matulungan po yung farmers natin on proper way po para maging mas efficient po at mas maayos yung pagtatanim. So, itong mga components po ni sa Sinag, lahat po nito ay tumutulong para mas ma-help po natin yung mga partner LGUs, local farmers, na ma-access po nila lahat ng mga smart technologies ng DOST para maging mas makabago naman na malabanan nila yung pagbabago ng ating panahon, which is climate change, using yung mga technologies natin. Ayun po. I'm sorry, ma'am. I think I was not able to yung kuha yung audio from your part. Si Sinag, kasi nabanggit niyo po. Ayan. Kakarating lang po. Sorry. Ayan. Sino po yung mga major na kasama po natin na nagsusulong po ng initiative po ng DOST Sinag? Ayan po. So, tulad na banggit niyo po kanina, ang pangunahing nagsusulong po talaga ng DOST Sinag, ito po ay nagsimula sa DOST Regional Office 3 sa pamumuno ni Regional Director Dr. Julius Cesar Bisican. Para mabigyan lang po tayo ng context, ito po ay official na na-launch last November 2025 kasabay po ng unang araw ng Regional Science and Technology and Innovation Weeks o RSCW sa Central Luzon. Sa kasalukuyan po, ang Sinag Physical Hub at Virtual Center ay pinapatakbo po ng technical experts, researchers, and staff ng DOST3 upang mapalawak ang implementation ng smart agriculture. Ngunit ang layunin natin ay ma-expand pa ang DOST Sinag hindi lamang sa Central Luzon, kundi maging yung ibang mga rehiyon sa bansa. And we were able to successfully launch po yung Sinag Virtual Center in Region 2
which is Cagayan Valley, during the launching din po nila ng kanilang Saray Provincial Hub. Ayun. So, wait lang. Ayan. So, partner, baka may follow-up question ka kay sir? Um, Go. So, ano naman po yung tinatawag na Project Saray and paano po ito nagsimula? Ayun po, yung Project Saray po ay isa sa mga projects na under ng DOST SINAG. So, Saray, it means po smarter approaches to reinvigorate agriculture as an industry in the Philippines. Ayun, so medyo mahaba siya, no? That's why it's called Saray. Ito po ay isang action research program na nagsimula noong 2013 pa sa University of the Philippines, Los Baños. Ang layunin nito ay suportahan ang agriculture sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagbuo ng science-based system. Ito po yung meron pong protocols and long-term strategies para mabigyan po ng advisories and localized information upang matulungan yung magkasaka sa wastong pagtatanim, pag-aani at pagharap sa mga epekto ng climate change. So, ito rin po ay madaming mga components. Ang components po ni Saray ay mahati po sa tatlo rin. Meron po siyang mobile applications tulad ng SpeedTech. SpeedTech means Smart Pest Identification Technology na kayang malaman yung peste or sakit ng iyong tanim gamit lamang ng isang picture. So this can be online or offline. Yung pangalawa naman is Banatech. This is an application para malaman po natin kung kailan mamumunga yung ating tanim ng mga saging. So meron din naman tayong mga technologies na ini-install on the ground tulad ng WAIS or Water Balance Assisted Irrigation Scheduler System. Ito po ay isang device na kayang alamin kung kailan ka dapat magpatubig sa farms mo or mag-irrigate. Yung another one na pwedeng install is yung Automatic Weather Station, which is also called AWS. Ito po ay isang equipment na nag-measure ng weather parameters sa isang lugar. Kasama na po dito ang temperature, humidity, wind speed at rainfall. At ang paborito naman po na part ng ating Saray ay monitoring systems. Ang monitoring systems po ay ang CLCs, ang community level Saray Enhanced Agricultural Monitoring System. Ito po ay gumagamit ng satellite images para malaman din po yung lawak ng mga farms na may tanim or walang tanim. And also, the Saray Knowledge Portal. Saray Knowledge Portal is the official website na nagalaman ng database tungkol sa AWS at iba't ibang mga abiso sa pagtatanim. Yun po ang Project Saray and yun nga po, yun din po yung dinedeploy ng Region 3 currently sa ating regional office. Ayun, talagang napakaraming sakop nung Saray project or yung Project Saray, no? Talagang very detailed yung explanation ni sir kasi sa pagtatanim or sa agriculture, marami talagang considerations. Kumbaga talagang hindi basta-basta, marami silang inaaral, maraming kinoconsider, location, yung wind speed, yung rainfall, yung irrigation scheduling, gaya nga ng mga nabanggit ni sir. Talagang, kumbaga, sa mga nabanggit din ni sir, alam mong marami pa silang goals, marami silang plans in the future kung paano patuloy na i-develop yung smart agriculture or paano nila ipaparating sa masa. Ano nga ba yung smart agriculture at paano matutulungan nito yung mga kumbaga in general na public, hindi lang yung mga magsasaka. Kasi syempre lahat tayo affected ng agriculture kasi lahat tayo ay kumukonsumo ng mga produkto ng agriculture. Tsaka parang nabanggit nga ni Sir, ito palang Saray itself ay napakarami na niyang components. Madami siyang nasasakop, di ba? Pero dahil nga itong Saray ay nakapaloob siya sa SINAG, so parang mas broader pa yung nasasakop nga ng... Tama po ba, sir, from our understanding? Clarify lang po namin, ito pong... Paano po naging connected po? Ito pong DOST, SINAG, and Project Saray po, sir. Tama po kayo nang nabanggit kayo na ma'am. Yes. Saray is only one of the components na under ng DOST SINAG. Si DOST SINAG po yung umbrella, overarching umbrella ng lahat ng smart technologies. Kasama na po dyan yung sa Project Saray. At ito po, sir, isa din po sa lagi pong nababanggit na terms kapag ito po yung usapan. Ano naman po, sir, yung Saray Sentro?
Ayun pa. Sige po. So, bali, Saray, ang Saray Sentro po, it means po, Centralized National Hub for Regional Operations. Ito po yung programa ng DOST para palawakin ang implementasyon ng Project Saray sa buong bansa. So before, Project Saray is only limited for sa mga few LGUs. However, nabuo ang Saray Sentro bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gusto niyang mapalakas pa ang paggamit ng makabagong teknolohiya sa agriculture at mas maipalaganap pa ang Project Saray sa buong bansa. Bilang pagdugon doon, sinuportahan ni DOST Secretary Dr. Renato U. Solidum Jr. Pinunduhan po ang Project Saray para magkaroon po ng mga Saray Regional Hubs sa iba't ibang mga DOST Regional Offices para ito po yung magde-deploy ng mga technologies sa bawat rehiyon. So si Project Saray po yung nagsimula sa UPLB. Ngayong inadapt na siya ni DOST, ang tawag po dun sa program na yun ng pag-a-adapt ay Saray Sentro. Naging centralized na po. So buong DOST na po, kada regional offices na pupuntahan nyo ay meron pong regional hub kayong mapupuntahan. Ayun. Sabi nga ni Sir, yung Saray Sentro ay Centralized National Hubs for Regional Operations, kung saan yung aim nila ay yung, or kumbaga meron na sila ngayon yung meron silang regional hubs per regions ng DOST regional offices. So, sir, sino naman po yung makikinabang sa mga initiatives po na ito and sa paanong way po sila magbe-benefit po? So, sa pag-implement po natin ng Project Saray Sentro sa buong DOST, tayo po ay nagde-deploy ng ating mga technologies through partnership. Itong partnership na ito ay kasama na po ang local government units, yung mga state universities and colleges, and also farmer association. Sa mga partnership na ito, sila po ay ating natutulungan. Dahil ang gusto po natin ay makinabang po mismo yung mga lokal na magsasaka, itong mga agricultural offices at mga farming communities. So, sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya at paggamit ng data analytics, sila po ay natuturuan natin ng tamang advisories at recommendation on how to farm properly. So, important din to, nabanggit ko na rin to kayo na, since nagkakaroon ng changes in climate talaga, yung mga local farmers, ang tendency nila is to, mag-depend sa mga dati nilang practices, which is very traditional. Pag nakita nilang gantong kulay ng langit, ganito yung gagawin nila. Which is, hindi na applicable yung mga traditional ways noon sa ngayon. Dahil nga nakita natin, meron ng changes sa ating mga climate talaga. So, yun po yung nangyayari through Saray Sentro, parang natulungan natin ang ating mga local farmers na i-embrace po itong mga bago na smart technologies. Siguro isa sa focus nila, sir, ay yung, based nga dun sa tanong natin, no, sa naging sagot ni sir, ay yung SDG number 17, kung saan yung partnerships for the goals. Kasi ang dami, sabi nga ni sir, yung pagde-deploy nila or yung mga ginagawa nila, lahat ay talagang may mga ka-partner. Yung example, yung LGU, and yung mga iba pang government units. And related din po ito, sir, sa mga partnerships po sa implementation po. Dahil nabanggit nyo nga po na ang mga main po na magbe-benefit ay yung mga LGUs po, yung mga farming associations, at syempre po yung mga farmers. Paano nyo po, sir, parang naipapaliwanag po sa kanila, sa maayos po sa masa, upang mas maintindihan po nila itong Project Saray po? Ayan. So, gandang question yan, actually. Ang ginagawa po namin bilang taga-implement ng project is that we make sure kung sino ba muna yung aming target audience. Ito po ba ay gusto nating technical part o gusto ba nating more on appreciation part, kumbaga. So, for example, bigyan na lang po namin kayo na example on how we do it. We partner with the Municipal Agricultural Office or City Agricultural Office. So, gusto namin maturuan yung mga MAU, mga municipal agriculturist,
or city agriculturists on how to use satellite images or remote sensing. So as we talk to them, we try to simplify other terms, not very technical. Alam mo yun, more on practical. As we present the project, we show the outputs para makita nila, ma-appreciate nila kaagad na may makakita na silang benefits from accepting or deploying our system, for example. So through that, nagkakaroon po kami ng same interest na kami gusto namin deploy, sila gusto nilang i-embrace. Ganun po yung nangyayari. So, through that, by simplifying things, by showing the outputs first, parang mas na-appreciate nila na itong mga technologies na pinapakita namin is very important. They don't need much of the technicalities kasi napansin namin, ang gusto nila is how to help their work, kumbaga. Tapos, katulong na rin dito, we lamanize or simplify yung mga terms na as we explain to them the components. For example, farmers na po yung kausap namin. Instead of showing the data entirely, or instead of showing the maps na yun lang yung mapa, ipapakita lang sa kanila. Hindi po yung ganun ginagawa namin. Yung mga reports po na pinapakita natin, yung mga advisory po natin ay ina-analyze natin. Binibigay na po natin na mismo as an advisory. For example, merong high chance of probability ng rainfall, kumbaga. Instead of saying to the farmers na, ay, sir, may po tayong baka, tawag yan, may 89% chance of rainfall. Instead of saying that kind of term, we say na amin pong nire-recommenda na ating pong pagpapaliban ang pagpapatubig sapagkat inaasahan po natin ang mataas na tsansa ng pag-ulan. Ganun po yung dapat ililinya po natin kung sa paraan na maintindihan po ng ating mga local farmers. At we make sure na yung language din po na pinibigay po natin ay preferably or recommendably sa first language po na maintindihan po ng ating mga local farmers. Ganun po namin tinuturuan yung aming mga local LGUs in order to really make sure na up to the farmer level, they can understand and they can grasp po yung mga information na pinibigay po namin. Ayun. Kasi totoo, napakaraming technicalities po, no? Hindi lang, kapag kasi sa field ng science, maraming technicalities, kaya kapag as a way para ma-communicate ng mga nila Sir Rovel, ay yun nga, yung ililimonize nila yung term. Or kumbaga, gagawin nilang applicable kung sino ba yung audience nila. Ay, para mas maging madaling i-grasp nga, gaya nga ng sabi ni Sir. Tsaka sabi din ni Sir kanina, di ba, na pinapakita na agad nila parang yung results. Kasi syempre, ikaw kung may bagong ipapakilala sa'yo, parang medyo hesitant ka pa siguro, parang maniniwala ka na, ay, gumagana kaya yan. So, pag nakita mo na siguro yung results, parang mas may, parang mas may credibility na para sa'yo, di ba, yung isang bagay. So, lalo na kung ang nag-back up dun yung data from science. So, talagang maniniwala ka kasi science na yung nagsabi, no? Tsaka back up na nga yung mga datos na nakalap. Ayan. So, bilang team po ng Saray or sa Saray Center team, ano po yung mga roles and responsibilities nyo? And for sure, included na po dito yung pagkakandak ng mga training sa ating mga partner LGUs. Ano po? Yes, ma'am. Tama ka po dyan, ma'am. So, ang aming team po ay binubuo ng iba't ibang technical staff that may sarili-sarili po kami expertise. Meron po mga GIS expert, meron naman pong CRAP expert, at meron din po tayong capacity building expert. So, itong mga staff po natin, kami po ay nagtutulungan upang ma-make sure po natin na yung maayos na deployment at yung paggamit po ng Saray system sa ating mga partner LGUs, stakeholders, and farmer organization. So, yung trabaho po namin is tama po ay pagkasagawa ng trainings or capacity building. We are also giving technical assistance whenever possible. May mga taong bumibisita sa physical center asking what Saray Centro is or what current
farming practices or mga smart agriculture technologies ang available sa amin, binibigyan po namin sila ng technical assistance. Kami rin po ay bumibisita sa mga ating mga partner LGUs para ma-make sure po na napaprocess nila at nasusuri nila yung mga agricultural and satellite data properly. We're also doing site validation visits para yung ating installation ng mga AWS o yung automatic weather station ay properly installed. At yung sa kanilang paggawa ng advisory center reports, amin pong kina-cross-check ito, kina-cross-validate po namin dahil yung ating mga reports should match yung mga actual na nangyayari on the ground. At kami rin po ay nagpapalawak ng paggamit ng other smart technologies, na ongoing pa po yung development. So layunin po namin maiabot na sa maraming magsasaka para makinabang sila sa agham at teknolohiya. Oh. Ang goal nila, sir, di ba, parang mas marami pa silang ma-reach. Pero sir, ito po sa mga lugar po sa Pilipinas and lalo na po sa Region 3, saan po yung mga na-deploy or nag-a-adapt na po nitong Saray po? Ang Saray po, ma'am, ay currently deployed in the different regions around the Philippines. So kada regions po ay at least may 7 partner LGUs. Sa Region 3 naman, ang unang pilot area ng Project Saray sa Region 3 ay ang Lupao, Nueva Ecija. Sila po yung kauna-unahang partner po ng UPLB. Ngayon naman po sa current implementation po ng DOST Central Luzon ng Saray Centro, meron na po tayong isang partner LGU sa bawat probinsya. So that's a total of 7 LGUs. Ito po ay LGU Science City of Muñoz, Nueva Ecija, LGU Dingalan Aurora, LGU San Miguel Bulacan, LGU Candaba Pampanga, City of Balanga sa Bataan, LGU Iba sa Zambales at Tarlac City sa Tarlac. Ang DOST Sinag naman po ay sa 2 regions pa lamang currently na naka-adapt, which is yung kauna-unahan, ang Region 3 at pangalawa ay Region 2. Ang other regions naman tulad ng Region 6 po ay very interested. Gusto na po nilang ma-integrate ang DOST Sinag o yung Sinag Virtual Center next month, hopefully next month. And even other DOST regional offices are currently asking us na ano po ba ito? Gusto rin po nilang ma-integrate ito to their programs such as SSCP, SES program, and Project Saray din po. Ayun, nabanggit nga, parang ang bilis nung naging progress and yung pagde-develop nila, sir, no? Kasi parang sabi nga ni Sir, pa November 2025 last year, yung parang Kaka-launch. official launch. Tapos ngayon, sa buong buong Central Luzon, rather, meron na silang 1 partner LGU per province. Ayun nga yung mga nabanggit nga ni Sir na mga LGUs na sinusupport or kumbaga, nandun yung deployed na yung Project Saray. So, ano naman po, sir, yung mga kasalukuyang development ng project po na ito sa Central Luzon? And po, so sa first year ng implementation po ng Project Saray Centro here in Central Luzon, we are proud to really to be able to develop po or to deploy yung Saray technologies sa ating mga partner LGUs. We have a very high percentage po of accomplishment. We were able to do several trainings and workshops na kasama na po lahat ng mga partner LGUs natin. Na-orient na rin po natin sila on how to use the Sinag Virtual Center. We already conducted site validation sa pag-install ng AWS. Binigyan na po natin sila ng technical demonstration on how to use satellite-based monitoring system. And sila mismo, they were able to generate na po mismo without our assistance yung ating mga tinuturo how to use the satellite data po. Nakakatuwa po doon dahil through parang almost 2 days and a half na training, sila na po mismo, kaya na pong gumamit ng GIS, ng remote sensing, na hindi po, halos wala po talaga silang background before the training. But ngunit dahil sa ating pagtuturo, dahil sa hands-on training po sa kanila, kaya na po nilang i-adapt, kaya na po nilang magkaroon ng localized weather report sa kanila without asking or without waiting for the
outputs from other NGOs or other people. Yun po yung nakakatuwa. And saka, ang nakakatuwa din po dun ay kaya na po nilang maghanap ng weather and agricultural data pa sa Sinag Virtual Center. And even they were able to use the Saray Knowledge Portal as well. So, yung mga ito, parang nakakatuwa lang dahil sa first year of implementation pa lang is madami talaga tayong nagawa. And meron pa po tayong 3 years para maging mas malawak pa yung sakop pa po ng ating Saray Sentro. At mas nakakatuwa pa po ay dahil parang few months pa lang from now, ang DOST Sinag Virtual Center was able to really generate or develop a platform like this. Imagine, November, tapos ngayon pa lang parang ang dami ng regions ang gustong mag-integrate nito. Parang nakakatawa lang na it started here in Central Luzon na ito naman talaga yung gusto natin to really use science and technology to help our local farmers. Kasi kailangan po talaga natin gamitin to para mas labanan pa o mas ma-improve pa yung ating agricultural sector to improve the productivity and also the market system para mas ma-improve pa para matulungan pa po natin yung mga farmers natin. Parang ang bilis no ng development, parang pinapakita lang nito na yung team talaga nitong Saray Centro team dito sa Central Luzon ay they really work hard para po ma-champion itong Project Saray and yung DOST Sinag. And sir, parang nabanggit niyo po kanina na meron pa pong 3 years. Ano po yung 3 years po na ito, sir? Ayan, ma'am. So, in 3 years po, every year we are planning to have another partner LGUs. So, ibig sabihin at the end of the 4-year program po kasi itong Saray Centro. So, for the next 3 years, we're also planning to expand more. Para hindi lang tayo, dapat di natin i-limit sa 7 lang. We want more LGUs to know more about this, to help them to cultivate their capabilities, for them to know more about the different smart agriculture technologies na available, na hindi lang nasayang yung pondo ng gobyerno, dapat nagagamit din po ito properly for them. So yun po yung gusto po natin mangyari para at the end of this project, itong lahat ng mga partner LGUs natin maging sustainable po yung operation na even without the project, they can still operate. Ayun. So for sure, sir, marami na po, or mas marami pang magiging interesado dahil lalo sa mga nakikinig at nanonood sa atin ngayon sa DOST Sinag and of course sa Project Saray. So saan naman po sila pwedeng magtungo or sino po yung pwede nilang kontakin para sa detalye po ng DOST Sinag and Project Saray? Ayan po, sa mga interesadong LGUs, individuals, SUCs, researcher ka man o farmer ka man, maaari niyo po kaming ma-communicate. You may chat with us through our Facebook page. We have a Facebook page, Saray Centro Central Luzon. You may search it. You may follow us po for more updates regarding our activities. And you may also email us, saraycentro3@ro3.dost.gov.ph. However, if you want to meet us po physically through our physical center, you may visit the 3rd floor po ng DOST Regional Office 3 sa Diosdado Macapagal Government Center, City of San Fernando, Pampanga, para malaman niyo po lahat ng mga detalye about the different programs and technologies about smart agriculture, specifically DOST Sinag at DOST Saray Centro. Yan po. Thank you. Ayan. Para po sa mga gusto, mga interesado, pwede po kayo mismo magtungo sa opisina ng Saray Centro team po ng Central Luzon. Yan, sabi po ni Sir ay sa Diosdado Macapagal Government Center, City of San Fernando, Pampanga. Ayan, 3rd floor. Yes. Po ng DOST Central Luzon. Ayan, ang DOST Central Luzon. And pwede nyo rin po silang i-contact through Facebook sa Saray Centro Central Luzon, and ang email po nila ay saraycentro3@ro3.dost.gov.ph. Ayun. And i-comment din po namin ito sa mga Facebook live viewers po natin sa comment section po. And sir, ito pong
Ano po yung nakikita niyong bunga? Dahil nga po, ito na ongoing na po yung implementation and plano nyo pa pong ipalawig sa iba't ibang mga lugar po. Ano po yung nakikita niyong magiging bunga po nitong DOST Sinag at Project Saray sa hinaharap po ng ating bansa? Yeah. Actually, we're very positive po sa maging effect po ng ating DOST Sinag and Project Saray. Specifically, lalo na po sa Region 3. Nabanggit niyo po ma'am na Region 3 is at sila po yung pinamataas na sa agricultural productivity last 2024. So, by using science and technology, we can able to have agricultural information. We can use the different satellite data, weather forecasts, and even other smart technologies para mas maging efficient yung paggamit ng resources. Ito po yung nakikita natin. Mas minimal na po yung paggamit ng fertilizers, pesticides, and how when to irrigate. Na-make sure po natin na yung nilalagay po natin ay na-optimize o nagagamit ng wasto. Nakatulong din po ang sinag sa market matching, both sa inputs and products. Tapos mas nagiging data-driven din po ang decision-making ng mga LGUs and other national government agencies, especially sa efficient deployment po ng mga supports or even sa mga subsidies. Magbibigay din po ito ng mahalagang information para magamit po natin lahat ng mga nakuha po natin data sa ating pagde-decide regarding import policies para maiwasan po natin ang oversupply or undersupply. At basically, all in all, we can use the information, the data that we have para mas mapalakas pa yung food security sa bansa. Yun po yung parang nakikita po nating ways forward nitong DOST Sinag and Saray Central po. So talagang sila sir, hindi lang dun sa simula, kundi pati dun sa dulo. No? Kasi sabi nga ni sir, no, yung market matching, kung saan napakahalaga para sa ating mga farmer. From, yun nga, yung sa efficiency ng paggamit ng mga resources, raw materials, dun sa, pati sa market matching, sa mga subsidies, para overall, sa food security, to which hindi lamang yung iilan yung apektado, kundi buong Pilipinas or kumaga buong mundo talaga affected ng kapag pinag-usapan yung food security. And ayun po, Sige. magbabasa naman po tayo ng comments, sir, from Facebook Live po. Ayun, So, may comment po tayo from Sir Arvin J. Isang masaganang araw po sa inyong lahat. Yan. Good afternoon po, Sir Arvin. Palagi nating listener and viewer yan, si Sir Arvin. So, mayroon po tayong question dito. Sabi po, Engineer, kapag naririnig po ng mga ordinaryong magsasaka ang salitang smart agriculture, AI sensors o drones, ang unang-unang naiisip po agad nila ay pangmayaman lang yan o mahal yan, hindi namin yan kayang bilhin. Paano po matutulungan ng DOST Sinag at Project Saray yung isang, kumbaga po, yung isang karaniwang magsasaka na wala pong pambili ng mga mamahaling kagamitan or yung mga equipment device or tools na ginagamit po para maging matawag na smart agriculture yung kanyang farming techniques or farming ways? Ayan po, ma'am. So, ang kagandahan po sa ating DOST Sinag Virtual Center ay kaya niya pong i-bridge yung gap from our technologies directly to the farmers. Paano po nangyayari yan? For example, nabanggit po kanina yung mga sensors. Ang mahal po, di ba? Totoo po yan. Mahal po yung mga ginagamit nating equipment such as yung WAIS, automatic weather station. Ito po ay very important. However, is mga local farmers di po nila kayang intindihan kaagad-agad or wala po sa kanilang priority to understand this. Ngunit ang ating virtual center, kino-connect po nila yung mga information na galing sa mga dito. So kunwari, for example, yung AWS, yung mga weather parameters, hindi naman mag-i-install ang isang common farmer ng isang mahal na equipment for 1 hectare, for example, na farm. So, using the equipment that we are deploying in the different LGUs, we are connecting that to our online platform para yung online platform na po yung mag-i-explain. Sila na po yung lalapit, sila na po yung mas magpapabango or
simplify ng mga information na to para yung mga local farmers, ang kailangan na lang gawin ay makinig o basahin yung impormasyon na ito. So yun po yung kagandahan din po dito ay tayo po ay lumalapit sa ating mga farmer association. We are explaining to them on how to use it. For example, when you hear AI, parang ano po yan? Ngunit kapag tayo pumupunta sa mga farmers association, pinapresent po natin specifically yung mga technologies. Tayo po ay may SpeedTech. Ito po ay mobile application na madadownload na po natin ng libre. Yun po yung lagi namin pinafocus. Ito po ay libre. Ang dapat lang po natin gawin ay gamitin. So yun po yung, it's how we deliver yung ating pag-i-explain sa ating local farmers para mas ma-appreciate nila na hindi sila matatakot. Ang pag-explain natin na di po natin sabihin na ito po ay gumagamit ng AI na ganito ganyan, na technology na gantong network, We say to them that sa isang pindot po lang natin, or na camera, kaya nyo na pong malaman yung peste or sakit. Ganun po kasimple, pag-explain, para sila mismo, ma-appreciate nila. Yan po yung and how we talk to our farmers po. Ayun, talagang alam mo yung passion nila, sir, no? Kasi talagang nilalagay nila yung sarili nila doon sa POV ng ating mga farmer para, yun nga, para mas madali nilang ma-absorb at hindi maging intimidating kasi syempre smart agriculture o yung nga, nabanggit nga nila yung mga AI, ano ba yan, ganyan. So, intimidating siya kapag narinig ng general public, pero ayun, dahil sa mga effort na ginagawa nila, sir, ay malaking magiging tulong for sure sa ating mga farmer and partner LGUs. Oh, actually kasi nga yung smart agriculture itself, parang ano nga din siya, parang medyo technical na rin yung term na yun, di ba? Parang pag narinig mo, ano ba yung smart agriculture? Pero ayun, parang dahil nga, hindi lang science, di ba, yung parang yung ginagamit nila, sir, parang ano din nila yung communication kasi parang na-utilize nila ito parang inisip nila, paano ba namin to i-deliver sa mga magsasaka, sa general public, sa paraan na maiintindihan nila, di ba? So, doon papasok yung science communication Yes, din. science So, communication. naka-incorporate din kila, sir, sa kanilang, yung sa Saray Central Luzon, yung science communication. Para, sabi nga, mas maiparamdam pa yung agham na ramdam sa mga magsasaka at sa buong Pilipino. Kasi paano mo naman maintindihan yung isang bagay? No? Paano mo mararamdaman yung isang bagay kung hindi mo siya naiintindihan? True. And ayun, related po sa pag-usapan natin, may tanong po dito, sir. Para naman po sa general public na hindi naman po nagtatanim pero kumakain ng kanin at bumibili ng gulay araw-araw, ano po ba ang direct effect sa amin ng project na ito? Kapag naging smart daw po ba yung farming sa Region 3, ibig pong sabihin ay mas magiging mura at ligtas po yung supply ng pagkain sa palengke, sir. Ayan po. So, ang ating SINAG Virtual Center po ay may tinatawag po tayo Market Information System. Ito po yung nagpapakita ng mga current prices po na di ba ang prices po natin ay nagbabago araw-araw. It depends on what location, it depends on the current situation in a place. Ngunit ang ating SINAG Virtual Center, pinapakita niyo po, may transparency po doon. We can see the prices on every palengke, for example, market. That's how we incorporate po sa mga hindi farmers mismo. For example, you want to buy agricultural commodities. Using the SINAG Virtual Center, it could display yung current prices po sa bawat palengke. Yung sabi ko po, bawat palengke po dyan. And that will show the real-time information ng market prices, even the changes po yun, ay pinapakita niya po doon. So, in that way po, even though you are not farming, you can use our platform to be able to know the current prices, for example. So, in that way, tulong din po siya sa inyo on how, sa inyong mga bayarin, sa inyong mga bibilhin, and also, whenever you ano bang inputs na kailangan nyo in the future, you can also use that. So, not necessarily lang po na farmers lang yung matulungan nito. Even yung mga sinasabi ko po kanina, SUCs, even mga individual,
private organizations can use this. Ito po yung gusto po natin magkaroon ng transparency in order to help to be a way to further help you on your decision making, even on buying agricultural commodities or yung mga daily needs natin. Ay, tama ba, partner? Ang tinutukoy po ni Sir ay yung application na develop po under ng DOST-SINAG or Project Saray. Tama po ba? Yes po, ito po ay under the SINAG Virtual Center po. Ayan. So, paano po ma-access po ng general public po yung application po na ito? Libre po ba siya or kailangan po nilang mag-register? Ano po yung need pong gawin para po magkaroon ng access sa app po na ito? So ang SINAG Virtual Center is ito po ay website na pwede po ma-access. Pwede niyo po ma-access to soon by typing sinag.site. Currently, we are limiting po sa mga partner LGUs namin yung lahat ng access. We're trying to make sure na yung mga users po ay ito po ay it depends, yung mga pwede yung access ay depends on your needs and capabilities po. So, for example, yung mga partner LGUs po namin, sila po yung binibigyan namin ng access sa mga AgriSense or remote sensing mga data, for example. And also we're giving them yung mga advanced technologies since sila po yung naturuan namin. Yung mga yung other individuals who are also interested about the DOST-SINAG will soon be given access on the common or mga other general information regarding this po. Ayun. So, yun po. Para po sa ating viewers and listeners, hopefully po ay na grasp niyo po yung ating mga information na with regards po dun sa maging dine-develop pa ng DOST-SINAG or / Project Saray po yung kanilang SINAG Virtual Center which is isang website. Ayan. So, ayun po. Sir, maraming salamat po alam po namin very busy po kayo sa inyong team, ang Saray Centro team ng Central Luzon. Parang weekly yata meron pong pa-training na ginagap or hindi man may pa-training, ay kayo po yung nagte-training mismo. Tama po ba? Yes po. Ayun po. So, thank you so much po for your time and for the effort na ginagawa nyo po para po sa ating mga farmers, LGUs, and of course, for the whole Philippines. Kasi yung effect niyan, hindi lang naman po para sa kanila, kundi magiging chain po yung magiging epekto niyan. At lahat po, buong Pilipinas, for sure, makikinabang po sa Project Saray. Ayan. So, lalo po sa inyong knowledge and information na shinare, maraming salamat po. Baka po meron po kayong gustong batiin, Engineer Robel? Yes po. I would like to greet po lahat ng sa Saray Centro team sa Central Luzon. Thank you for the efforts na ginagawa po natin sa mga langit po nanonood, viewers, na very interested po sa DOST-SINAG and DOST Saray Centro. I hope we can also have communications or collaboration soon if you're very interested po sa aming mga technologies, and we'll be very open to it po. Yun lang po. Ayun. So, hello po sa mga taga-Saray Centro ng Central Luzon. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayun, palagi sila partner na nakikinig at nanonood sa atin kahit na very busy sila. At saka nagko-comment din sila, kaya alam nating nanonood sila sa ating programa, di ba? Ayun, Ed, maraming salamat po ulit, sir, sa pagpapaunlak nyo po sa interview po na ito. At parang ngayon po ay mas lalo po naming naintindihan kung ano nga po itong DOST-SINAG and yung Project Saray. Dahil, di ba, kasi nga sa Region 3 nga tayo, di ba? Parang nabanggit din ni Sir kanina na itong Region 3 ay yung lead na proponent ng DOST-SINAG. So maganda na parang mas maliwanagan tayo kung ano nga ba ito. And thank you ulit po, sir. Thank you very much po. Thank you rin po.
Isang makaagham na talakayan na naman po ang pinagsaluhan natin ngayong hapon at maraming salamat po ulit kay Engineer Rovel. And muli binabati po namin ang lahat ng bumubuo ng DOST Central Luzon, ng Filmec, ng Radio Agri at ng Access Network TV at ng Saray Centro Central Luzon. Kasama na rin po ang lahat ng sumubaybay sa atin ngayong hapon, ang mga kasama nating nakinig at natuto. Isang agham na ramdam na hapon po sa inyong lahat. Yan, mga kaagham, huwag kalimutang i-follow ang aming Facebook page, ang DOST-Central Luzon sa Facebook, YouTube, at TikTok para manatili po kayong updated sa aming mga programs and activities. Pati na rin po ang Facebook pages ng aming mga PSTOs, ang DOST Aurora, DOST Bataan, DOST Bulacan, DOST Nueva Ecija, DOST Tarlac, DOST Pampanga, at DOST Zambales. So baka-invite na rin po ang inyong mga Facebook friends na mag-follow para updated din po sila sa mga serbisyong hatid ng DOST Central Luzon. At nais din po naming ipabatid na maaari niyong balikan ang replay ng aming mga episodes sa DOST Central Luzon YouTube channel. Pati na rin po sa YouTube ng Radio Agri 90.1 FM Filmec. Mapakikinggan niyo rin po ang aming mga episodes sa kanilang radio tuwing weekends. Muli, maraming salamat sa pagtutok sa ating talakayan. Hatid namin ang iba't ibang serbisyo patungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon ng DOST. Sa ngalan po ng aming Regional Director, Dr. Julius Cesar V. Sicat, ako po muli si Dian Briones. At ako naman si Lorraine Custodio, ang nakasama ninyo ngayong hapon sa ating programa. Subaybayan muli kami sa Lunes, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa programang maghahatid sa inyo ng weekly dose of knowledge and good vibes. Sama-sama ulit tayo next week. Dito lamang yan sa Ayos na Ayos sa DOST Season 4. May mga katanungan ba sa'yo?